Alright, good morning, good morning, good morning. O Batang Maynila to, it's. Gusto ko lang po ibagi sa inyo, mabilisan lang to, it's. Ito pong inilabas ng Nielsen Philippines. Ito po yung TV ratings nung August 29 at August 30. Yung August 29, pinagtestahan na nung kabilayan. Kasi po, ang tagumpay nung August 29 na TV ratings ay itong Tape Bulaga. Kaya pala napansin ko parang tuwan-tuwa sila at talagang pinagmamalaki nila yung tagumpay nila sa TV ratings nung araw ng Miyerkules. So meron silang 4.2% at ito ng mga EAT ay may 4.1%. At as usual, pagdating sa TV ratings, ang kulelat palagi ay itong It's Showtime. So marami na namang nag-react na mga fans ng It's Showtime na sabi nila, paanong nangyayari na itong It's Showtime ay laging kulelat sa TV ratings? Bakit dumalampas pa itong Tape Bulaga sa kanila? So nagtataka sila. Kasi kung pagbabasihan mo yung online views dyan sa YouTube at sa Facebook, napag-iiwanan itong Tape Bulaga. Kasi kahit saan ka tumingin, halos araw-araw na ginawa ng Diyos. Laging number 1 ang EAT sa online views sa YouTube, sa Facebook. Pumapangalawa It's Showtime, halos dumidikit nga It's Showtime, nakikita ko palagi . Pero itong Tape Bulaga, kung ang nanonood dito sa dalawang show sa EAT at It's Showtime ay umaabot ng 150,000, sa Tape Bulaga wala pa 1,000, minsan 700, 600. So sabi nung mga fans ng It's Showtime, paano nangyayari na pagdating sa television laging kulelat itong It's Showtime? Kagaya ngayon, pero man layo ng agwat, halos 1%. Malaki po yung 1%. Yung 0.1% ka, tuwan-tuwa na itong Tape Bulaga itong noon time show ng Tape Incorporated, tuwan-tuwa na sila kapag nanalo sila kahit 0.1% lang. Yung 1%, napakalaki niyan. Kaya nag-ireklamo. Etong mga fans ng It's Showtime, ba't ganun? Tapos ito, pagdating ng August 30, isang araw matapos mamayagpag itong Tape Bulaga, ito. Balik na naman sila sa number 2. Kumbaga parang pinatikim na naman ng number 1 ng isang araw. Kasi ang ratings nung August 30, itong EAT ay may 4.2%. At pamangalawa, itong Tape Bulaga na 3.8%. At as usual, itong It's Showtime ay 3.0%. So, nag-number 1 ang isang araw, ngayon balik na naman sa number 2. Hindi siya nagtutuloy-tuloy . No, hindi katulad ng EAT. Tuloy-tuloy ang pamamayagpag nila simula nung umere sila, nung lumipat sila sa TV5, noong July 1. Talaga naman tuloy-tuloy pagiging number 1. Kumbaga etong Tape Bulaga, parang nabibigyan lang ng pagkakataon na nakakasingit na isang beses tapos talo na naman, ilang araw na naman na maghahabol ng ratings. Dito lang sa nilalabas na ratings ng Nielsen Philippines. Pinapakita lang na ang talagang number 1 noon time show sa television ay ang EAT ng TVJ dyan sa TV5. So yun po yun. Kasi consistent sila . Minsan lalalamangan 0.1, nakahabol lang ang 0.1, konting-konti lang ang lamang. Tapos ngayon, lumamang sila ng medyo mas malaki. So, dito ka na magbabase na ang number 1 noon time show itong EAT ng TVJ dyan sa TV5. Kaya naman pahaba na ng pahaba yung commercial break . Tumatagal, dumadami yung mga advertisers. Dati 90 plus lang, tapos naging 107. Ngayon 125 na. 130 pa nga ata nung isang araw. So, ang number 1 talaga ay itong EAT. Ito namang Tape Bulaga, may narinig ako na interview yung isang host dyan, sabi nila, natutuwa sila kasi dumadami na rin kahit papano yung mga advertisers. Tumatagal na yung gap. Kasi dati pagka nagkaroon sila ng break, maya-maya balik agad . So ngayon medyo tumatagal daw yung gap.
Yun, maganda yun. Maganda yun para sa mga empleyado. Para at least, meron pang pasweldo sa kanila itong Tape Incorporated. Mahirap naman kasi, labas ng pera itong tape. Di ba? Kasi negosyante ka eh. So, kahit pa paano naman, meron naman daw nag-advertise. Sa EAT, dami. Di ba? Sinusundan natin yan eh. Umaabot ng 130 plus eh. Itong It's Showtime din, ganun din daw. Marami din daw silang advertisers. Pero kapag ganito na lagi kang kulelat sa ratings, mababawasan ka ng mga sponsors at advertisers. Hindi naman pwedeng lagi kang kulelat sa ratings. Di ba? So, yan mga kababayan yung ratings na lumabas August 29 at August 30. Sabi nga ng ating mga kababayan, pinatikim lang ng isang beses, gusto araw-araw pa. Kaya ito, nabasa ko. What? Mataas pa talaga ratings ng Tape Bulaga kaysa sa Showtime? So marami nagtataka. No, pero alam nyo, may nabasa akong isang artikulo. Ang sabi nila, ang talagang pagbabasihan mo na dapat ngayon, kung sino talaga ang mas pinapanood ng mga shows, ang pagbasihan mo yung online views. Kasi mas marami ng tao ang nanonood sa pamamagitan ng cellphone, tablets, computers. Konting-konti na lang yung mga nanonood sa telebisyon. Yung iba nga daw, yung mga telebisyon nakatabi na lang eh. Pero yung mga smart TV, pinapanood nila pero nanonood sila sa YouTube, sa Facebook. So online pa rin yun na bagamat ginagamit yung telebisyon. So, nako. Ngayon na naman, kinukulelat yun na naman ang It's Showtime. Ano na naman kantaran niya? Tingnan nyo. Isang araw lang, tapos olats na naman. Wala yatang celebration at palit yun si Paulo dahil alam niya one day lang itong mangyayari. Kasi ganun yung nangyari dati eh. Sobrang saya nila. Talaga ng mga todo celebration, tapos kinabukasan wala na naman. So, tambak na naman, ilang araw na naman silang naghintay bago mag number 1 ulit, tapos ngayon lang uli. Ito pa, lugi 80, daming bagyo ngayon, sunod-sunod, mahina signal ng TV5. Sana palakasin pa nila signal, pero congrats pa din, panalo at mas okay, It's Showtime ang number 2, huwag maging tulongges. Yung iba dito, mas gusto talaga nilang It's Showtime kaysa dito sa sa Tape Bulaga. Alam niyo na kung bakit, di ba? Kapag kasi gaya-gaya, kapag hindi original, maraming galit dyan. Dapat dun ka sa legit. Di ba? Dapat dun ka sa legit. Kailangan pala araw-araw may bagyo para lumamang yung kabilang show. Kinukulang pa yung pagsasabotahe ng channel sa mga Digibox. Kailangan pa talaga tulong ng bagyo. Ayan. Iyak na naman ang fake bulagta. Hindi ako nagsabi niyan. Pinabasa ko lang So ayan mga kababayan yung update natin sa pagdating po sa telebisyon. Lumamang yung isa, itong Tape Bulaga ng isang araw, tapos ngayon balik na naman sa pagiging pangalawa. At malamang maghihintay na naman sila ng mga ilang linggo bago uli makasingit sa number 1. Hindi natin alam kung mangyayari pa uli yun. Nangyayari lang naman daw yun kapag may brownout, kapag may bagyo, kapag masama panahon. Yan, doon lang daw nangyayari na nagda-number 1 itong Tape Bulaga. Pero kapag normal days, walang mga nangyayaring mga natural disasters. Kaya hindi sila makaporma dito sa number 1 noontime show sa buong Pilipinas, ang EAT ng TBJ dyan sa TV5.